ni Apostol Santiago. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ni numan kapag siya'y dumaranas ng pagsubok na tinutukso siya ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masama at hindi naman niya tinutukso ang sinuman. Natutukso ang tao kapag siya'y naakit at napatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at nagugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniiwan at binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Ang salita ng Diyos. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral, silang sayo'y tumatanggap ng turo sa kautusan, pagkat sila'y magdaranas ng saglit na ginhawa hanggang yaong masasamay mahulog sa hukay nila. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Ang lingkod ng Panginooy hindi niya iiwanan, yaong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan, mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan, diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Kapag aking nagunitang ang paako'y dumudulas, dahilan sa pag-ibig mo, O Diyos, ako'y tumatatag. Kung ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang sa aki umaaliw. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaiingat kayo, ilagan ninyo ang lebadura ng mga Pariseyo at ang lebadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus, kaya't sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakauunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo ng paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bakol ang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo nauunawaan, wika niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Halina't magnilay sa salita ng Diyos. Sa ating ebanghelyo, itong ay okasyon pagkatapos pakanin ni Jesus ang 5,000 mga kalalakihan. Hindi pa binilang dito yung mga babae at mga bata. Kaya kung i-estimahin natin, siguro mga 15,000 yung naando doon na katauhan. Napakaraming tao, pero lahat nabusog. Lahat satisfied. At kaya pagkatapos nito, ang mga disipulo ay nagtungo sa ibang lugar, lunan ng bangka. And nung sila ay crossing na to the other side, well, sabi dito ay siguro nagutom. Kaya nung nagtanong, may tinapay ba tayo dyan? Bakit kaya nagtanong? Bakit hindi? Sapagkat nung sinabi, nung nakakain ang lahat, 7 basket na puno ng tinapay
ang natira. Kaya't naghahanap siguro, asan na yung tinapay? Pwede bang kumain? No? Kain tayo, no? Napagtanto, iisa lang ang tinapay na dala. Kaya yung mga disipulo siguro may pagkabugnot, para bagang sinasabing, asan yung 7 basket na tinapay? Ba't hindi kayo nagdala? Pero dito mo makikita, siguro marahil, meron ding kautusan si Jesus. At ano kaya yung kautusan ni Jesus na hindi nasulat? Siguro marahil, sinabi ni Jesus, pabaunan ninyo sila. Pabaunan ninyo sila. Ibigay ninyo yung mga tinapay na tira sapagkat uuwi pa yan. Magugutom yan along the way. Kakain sila. Binusog na, pinabaunan pa. Kaya't walang natira. Napakaganda mula sa ating Panginoon na tunay na umiisip o iniisip ang ating kalagayan, ang ating pangangailangan. Pero dito, nung nagtatanong na, nasan ang tinapay? Bakit isang tinapay lang? Abay, si Jesus siguro may pagka-inis sapagkat yung pagtatanong ay hanggang ngayon hindi nyo pa ba naiintindihan? Until now, you do not understand. You do not understand. Why are you looking for bread? Is it because of the bread? No. But their attitude. That is why Jesus invited them and trying to make a shift from the simple bread, and now He invites them to a deeper understanding of what happened. Jesus shift to the spiritual perils, rebuking their hardness of heart. Naging matigas din ang puso. Hinahanap ang tinapay, but they failed to see, kasama pala namin ang tinapay na nagbibigay buhay, si Jesus. Ang tinapay na nag-aalok na ibigay ang kanyang sarili upang maging tinapay natin. Ang pinagmulan ng pagbabahaginan ng tinapay. The disciples were so anxious and so worried that they don't have bread. Bread enough for the journey. But they failed to see the provider is there. The miracle worker is with them. Jesus, the bread of life, He is with them. And if He is with them, hindi dapat sila nagtatanong, paano tayo kakain? Paano tayo mabubusog? Paano na tayo? Hanggat kasama mo, hanggat kapiling mo si Jesus, walang gutom, walang pangangailangan, sapagkat siya, sapat na, sapat na. Kaya naman dito rin sa Ebanghelyo, hinamon sila. Para kayong mga Pariseyo na para bagang naghahanap pa ng ibang pruweba. May inaalok na tinapay pero huwag kayong maging mga katulad nila. Para mga Pariseyo compared to leavened bread. At ano yun? Yung bigla na lang umaalsa ang maraming pagdududa, umaalsa ang maraming pagtatanong, umaalsa ang unbelief. That no matter what Jesus would do, they would always question Him. The source of His miracle, they would say, demonyo yan kaya demonyo rin yung ginagawa niya. They would question, bakit nagpakain? Bawal, Sabat ngayon, hindi dapat ginagawa yan. The leaven of unbelief. Umaalsang pagdududa. Umaalsang pag-aalsa sa pagtanggap kay Jesus bilang anak ng Diyos. Jesus warned them of their unbelief, of the unleavened of their unbelief. Kaya ito imbitasyon upang makita kung sino talaga si Jesus. At kapag tinanggap mo si Jesus, walang pagdududa, si Jesus sapat na.
Jesus is enough. Sabi nga ni Santa Teresa of Avila, solo Dios basta, for God is enough. Jesus fed the multitude. For sure, He can feed you. Trust, have confidence in the God who provides, in the God who gives Himself and offers Himself as the bread of life. Amen.